Hi guys! Welcome back to our channel, Tambayan ng Pinoy Abroad. Kumusta kayo? Hello, hello, hello. Here we go again. Our topic for today is about homelessness in America. I-discuss natin ito guys kasi importante din itong malalaman sa ating mga kababayan sa buong mundo kung gaano katalaga kadami ang mga homeless dito sa United States o kung bakit sila nagkaganon. Kasi people really think about na kung dito ka sa Amerika ay expected na okay-okay yung buhay mo. Kasi nga sa American dreams, kaya ang dami-daming nagpupunta dito sa US unexpectedly, it's really good life. Yes, it is. If you really work hard and work hard. Pero meron naman ding iba nga nag-work hard pero hindi talaga sila umaangat dahil sa, okay, discuss natin yan ngayon. Welcome sa ating tambayan ng Pinoy Abroad. As in, all the Filipino in the United States and also in all over the world is welcome here. And also, kung hindi ka naman ikaw Filipino, ay welcome ka rin dito. Basta i-translate nyo lang, lagyan nyo lang yung subtitle na English. Kasi let's talk about, let's use our Taglish here para magkaintindihan naman tayong lahat, 'di ba? So ngayon, hindi naman talaga ako fluent na fluent sa pagka-English din dahil ang dami kong mga friends dito na Bisaya. Ako din ay isang Bisaya at hindi din ako fluent sa Tagalog. Pero I can speak Tagalog and I can speak English. Then let's talk about Taglish. Let's use the Taglish here, guys. So now, kasi so many Filipinos, especially in our like our family there, and there's a lot of people in the Philippines that they don't really know how life here in the United States because they're just really think na ang kanilang mga kamag-anak here nga nandito na, so hingian lang ng hingian kasi akala nila na okay na ang pamumuhay. Yes, kung may trabaho ka at kung maganda yung trabaho mo at yung trabaho mo ay permanent, maybe okay yung buhay mo, makabili ka ng gusto mo. But, now, let's talk about the homelessness here. The homelessness, akala nyo talaga nga walang homeless dito sa United States? Yes, ang dami. Lalong-lalo na sa California, marami sa California, which is very popular nga, ang dami talaga. Sa New York, marami sa New York. Marami, every state here meron, pero yung iba din dito kukonti lang kasi nga dahil sa kanilang laws. Lalong sa Las Vegas, bawal na bawal yung merong city doon nga bawal talaga ang mga homeless people na magstay doon. Now, let's talk about let's talk about the homeless here in the United States. In the recent year, which is year 2024, in 2024, more than 771,800 people were experiencing homelessness in the United States. So, ang dami ha? 771,800. Ang dami dito sa US. Ano lang yan ha? Ngayon, bakit ang dami? Kasi guys, yung iba dyan ay mga galing din sa ibang bansa. Tapos, for example, galing sa Philippines. Meron din namang mga Filipino dito na homeless guys eh. Marami sa Canada, pero we're not gonna talk about Canada. Let's just focus on the United States. So, marami din dito guys. Kahit gaano pa ka-work hard dito, meron din talagang Filipino na nag-experiencing homelessness dito sa United States. Ngayon, kung bakit, unang-una, itong mama na to ay galing sa Philippines, tapos nagkaroon ng problema yung kanyang mga paperworks o whatever. So, ngayon, hindi siya makakuha ng magandang trabaho or something. This is just one reason and this is a possibility. I'm not really sure, but there is a possibility. Ngayon, hindi niya kayang magbayad ng mga rent. Hindi kayang magbayad ng mga electric kasi lahat talaga dito guys, binabayaran namin eh. Everything here, you have to pay everything here. So ngayon, hindi na kaya. So, ayan, magiging homeless sila.
maganda kung maraming homeless. Kaya nga sa California, kasi ang weather sa California is just like the Philippines, nga hot siya. Napaka-hot doon. So at least kung wala kayong bahay, okay ra kaysa state na merong snow. Tulad ng New York. New York has a snow and it's very cold. So yung mga homeless people there, during the winter, it's kawawa talaga kasi napaka-cold. Wala silang kuryente, syempre walang warm, hindi kasi nasa ano na under the bridge sila or kahit lang sila sa sulok matutulog. So it's very cold. Kaya nga dumami sa California kasi ang weather sa California is so awesome din. Kaya ngayon, 'di ba kawawa 'yun? Tapos marami, hindi lang mga Pinoy, maraming iba't ibang bansa nga mga tao nga nandito sa United States na mga homeless, experiencing homeless. As homeless talaga, marami ding mga taga rito nga homeless din talaga. Kung bakit sila nagiging homeless? Dahil nga hindi rin sila makabayad sa kanilang mga rentals. Yung mga mortgage nila, hindi sila makabayad sa electric bills, water, lahat-lahat ng mga bills hindi nila kaya. Tapos kung nagre-rent lang sila, ang mahal ng rent. Tapos ngayon kung hindi sila makabayad, pwede silang evicted, yung i-kick out sila sa landlord. So yun ang mga possibility na magiging homeless yung mga tao nga wala sa silang pangbayad talaga. So, ang landlord kasi guys, pwedeng mag-kick out sa kanilang tenants kung hindi na talaga magbabayad. Okay yun, eviction. Pwede yun tinatawag na eviction. So, legal yun. So, ngayon, bakit maraming homeless? Dahil sa kalaki-laki ng United States, marami ding trabaho dito, pero yung ibang trabaho ay kulang lang guys, minimum, lalong-lalo na kung paycheck to paycheck ka, tapos minimum yung sahod mo, tapos yung rentals mo, ang laki ng rent ng bahay mo, yung apartment mo, tapos magbayad ka pa ng gasoline para sa car mo back and forth sa work, tapos yung electric bills mo pa, water bills, kung ano-ano pa yung mga bills, tapos pagkain mo pa, lahat-lahat, tapos yung sweldo mo, maliit lang. So yun, one way or another, kung hindi mo na kaya, magiging experience mo ang homelessness, lalong-lalo na kung ma-lay off ka sa work. So itong mga tao nga 771,800 people nga experiencing homelessness, yan na yan, included na yan sa mga walang trabaho, naubusan ng trabaho, o na layoff sa trabaho, tapos hindi na makakuha ng trabaho, hindi na makahanap ng trabaho, tapos yung iba dyan, merong trabaho, tapos hindi kaya yung pangswelduhan nila, kaya ngayon, doon na lang sila titira sa under the bridge, at least wala silang mabayaran. Mga tipong ganon, maraming causes talaga sa mga homelessness, kung bakit sila nagiging homeless, kasi nga sa source of income nila kulang, at yung mga swelduhan kulang. Meron naman din, ang government naman din dito guys, may mga tulong sa mga homeless people. Binigyan yan sila ng mga benefits, pagkain. Pwede silang pupunta doon sa bank, merong bank food, ganon-ganon, food bank. Tapos meron din iba dyan talagang nanghihingi ng tulong para sa pagkain nila or panggastos nila. Halimbawa, meron silang, kasi yung mga homeless din dito, meron yan silang, lalo-lalo na kung medyo may edad na, tapos experience sila ng homelessness, meron sila ng, for example, pension, maliit lang ang pension nila, natanggap nila sa pension nila, maliit lang, tapos dagdagan yan sa government nila, merong government also, pwede ka naman, ang government pwedeng tutulong din, so maliit naman din. So ngayon, kung i-add up yan, kulang pa rin yan. So, yung tao nga tumatanggap ng ganyang amount, kulang pa rin. So, pumili na lang siya na magiging tumira doon sa streets. Yun no, yung mga under the bridge, saan ka pupunta dyan. Yun, kaya pumili sila kasi hindi kaya ang kanilang natanggap sa government. Hindi kaya ibabayad kung magbayad pa sila ng rent. For example, meron kang retirement, tapos maliit lang, $1,000, tapos meron ka pang medical bills, kahit nga kung bibigyan ka pa ng mga gamot sa government, kulang pa rin yun. So talagang, sila, nakakalungkot dahil kulang talaga
Yun yun. Maraming dahilan kung bakit nagiging homeless ang mga tao sa Amerika. Unbelievable kasi nga this is United States to be like this. Pero nangyayari dahil mostly nga din itong mga tao ay galing din sa ibang bansa. Ngayon, ang economy dito, meron naman kami, ang economy dito guys, hindi naman sinasabi nga, malaki ka ang sweldo, okay na yan. Depende kasi yan kung anong position sa trabaho mo. Depende yan kung anong trabaho mo. Depende yan kung saan ka nagtatrabaho. Kasi for example, kahit manager ka pa or managerial pa yung position mo, pero kung nandoon ka man lang sa fast foods, so maliit yan, di ba? Kahit managerial yan or supervisor, kung nandyan ka lang sa department store or supermarket, maliit lang ang sahod niyan. Diba? Kahit anong title ng position mo, kung depende yan sa company nga gitrabahuan mo. Kaya, maliit lang ang sahod mo. Kung nandoon ka sa big company nga malaki ang pasahuran, so doon, it's okay. At least, malaki ang paycheck mo. So, ganun talaga yun, guys. Ganun ang mangyayari dito. Hindi nga tulad dyan sa hindi natin ma-compare sa Philippines ang life dito. Kasi life in the Philippines talaga, it's simple. Kung pupunta ka lang sa probinsya, mabubuhay ka doon. Kahit simple lang, mabubuhay ka rin. Pero pag dito ka talaga, experience mo talaga rin nga homeless, kawawa, depende kung saan ka na lugar. Dahil may snow kasi dito, malalamig dito. Nakikita naman din natin sa Philippines, ang dami-daming mga homeless dyan, di ba? Pero nandoon sila sa syudad, kaya choices na nila yun. Pwede naman silang maghanap doon, punta sa mga probinsya, tipong Lagla, tapos magtatanim, ganon-ganon. So, maraming choices dyan. Dito kasi wala masyadong choices kasi may weather kasi dito is 4 season. Merong winter season, merong fall season, winter season, spring season, and summer season. So, yung summer, pwede kang magtanim-tanim sa garden mo. Kung paano na kung winter talaga, wala talaga. Lalong-lalo na kung doon ka makatira sa Alaska, oh my goodness, it's all like cold there. Kukunti lang ang warm doon sa Alaska. Puro na lang cold. Kaya, tapos, puro din, ay nako guys, yun na nga ang sinasabi ko nga, ma-experience talaga ang homelessness dito kung yung mga trabaho mo kulang lang talaga. Kaya yung mga iba dito, lalong-lalo ng mga Filipino, nagdo-double job, nagti-triple job pa yan. Yung mga nurses dito, tumatanggap yan ng mga ibang trabaho pa, mga double job, yan sila, triple job pa nga eh. So, ganyan ang ginagawa sa mga Filipino dito, nga nakasukad-sukad na yung life nila nga. They want to live in American dream, yes they can, but they have to work hard. Hard work means you will have a double job, even triple job. Kasi, how can you even call yourself hard work kung isa lang yung job mo? Kaya dagdagan mo yan. Or, if you just have one job and you want to live in American dream, you will work 16 hours a day, even 18 hours a day. Wala ka ng tulog doon. Wala nang tulog, lalong-lalo na kung anong klaseng trabaho, kung nursing ka, wala ka ng tulog, mapupuyat na puyat ka na, anong mangyayari sa patient mo, di ba? So, ayan talaga. Pero if you want to live in the simple life, yes, you can do so, but it's a long way to go to get what you want, like buying a house, buying a car, vacation there, and send money there. So, it takes long time to get it kung isa lang ang trabaho mo, kung hindi ka mag-overtime. So, you have to work overtime also to get things that you want also, right? Because if you don't go overtime, your paycheck, it's enough to pay your bills. Yung iba, it's not even enough to pay their bills. So, pero ang ating ngayon, kung bakit nagkaroon ng homelessness, yun na talaga, unfortunate sila na na-lay off sila sa trabaho, tapos kung meron silang kita, kung meron silang earning, maliit lang din, hindi kasya sa kanilang rental, apartment rentals or mga pagkain, ganun-ganun. So,
At marami pa talaga ding reason kung bakit din sila na homelessness. Yung iba dyan, nalulong sa bisyo. Kaya, pinipili na lang nilang matutulog sa gilid-gilid. Yung iba dyan, nalulong sa mga binabawal na gamot. So, ayan ang nangyari sa kanila. So, maraming dahilan kung bakit sila na homeless. But the roots of the problem of this homelessness is financial. It's financial. So, paano kaya natin ito masusolve? We have to raise the salary. How? Well, next topic, we will discuss that next topic. We will find how to raise the salary. That means we have to ask the government, right? But yun ang sinasabi ko nga, yung iba dyan sa Pinas, don't think about nga yung mga pamilya nyo nga nandito sa US, experiencing have a good life. No, you're wrong, guys. We have to work as much as possible. Okay? Alright, so next time, our blog, homelessness blog, let's go to maybe Canada. So we'll think about it. Alright guys, that's it for today. And if you haven't subscribed to this channel, Tambayan ng Pinoy Abroad, please click subscribe and click the notification bell for the upload. And if you like this video, you can share this to your friends and your family just to support this channel. Alright guys, bye-bye and I'll see you in my next video.